Kaya ang gagawin nating method of teaching dito ay yung tinatawag po nating illustrative talk. Pero dito po sa symbol na ito ay makikita na natin o mapapansin na natin ang pagkakaiba nitong dalawa. Kung dito po sa on delay function na ito, ang arrow ng symbol na ito ay pataas. Dito naman po sa off delay function na ito, ang arrow ng symbol na ito ay pababa. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial po natin ngayon ay continuation po ito ng huli nating in-upload na video tutorial na may pamagat na interview sa akin ng Arabo at kung paano basahin itong schematic diagram or control circuit ng Y delta reduced voltage starter. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga video tutorials natin dito ay panoorin nyo po yon. Tiyak na kayo po ay may matututunan sa mga video tutorials natin dito. At halos karamihan po ng isinishare ko dito na video tutorials ay base po sa aking experience. At napakaganda na ito ay iyong mapanood sapagkat if ever na ito ay iyong ma-encounter ay mayroon ka ng idea kung ano ang iyong dapat na gagawin. Okay po. So dito po sa ladder diagram or schematic diagram nitong Y delta reduced voltage starter ay pag-aralan nating mabuti itong TDR na ito or itong time delay relay timer. Ito ang halimbawa natin dito ng timer. At magkakaroon po tayo ng actual demonstration. Wawiringan po natin ito with some other device para makita nyo po. Para makita po natin kung paano ito mag-function. Okay po. Ang timer po natin or time delay relay timer ay mayroong dalawang uri ng time delay function. Ang isa po dyan ay yung tinatawag na on delay function. At ang isang uri naman po ay yung tinatawag nating off delay function. So sa video tutorial po natin ito ay pag-aaralan natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawang uri ng time delay function na ito. Kaya stay tuned po mga kaibigan, mga ka-electrician. And please do subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. At paki-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa bawat video na aking i-upload. Paki-share na rin po itong ating mga video tutorials dito. Lalo na po sa ating mga kaibigan na nag-uumpisa pa lamang mag-aral ng motor control. Salamat po sa inyo mga boss. Ito pong timer natin ito dito ay on delay function po ito. At katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina ay magkakaroon po tayo ng wiring actual demonstration para mas lalo po nating maunawaan kung paano ito magtrabaho. Okay po. Ngayon, dito naman po sa off delay function na ito ng time delay relay ay wala po akong maipapakita sa inyo na mismong actual nitong device. Kaya ang gagawin nating method of teaching dito ay yung tinatawag po nating illustrative talk. Na ang ibig sabihin po niyan ay ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol dito sa off delay function through illustration or diagram. So sa ganitong paraan ay mauunawaan po natin ang ibig sabihin ng off delay function na ito kahit wala akong maipakita sa inyo na mismong actual nitong device. Okay po. So unahin po natin itong on delay function na ito ng time delay relay. Mayroon po itong dalawang state of contact or dalawang klase ng contact. Ang isa po dyan ay itong normally open contact at ang isa naman po ay itong normally closed contact. Ito pong symbol ng on delay function na ito ay mapapansin nyo po itong arrow na ito na pataas. Ito po ay nagsasabi na itong NO contact na ito ay magko-close lamang once na ma-count ni timer itong setting natin dito na 5 seconds. So ang ibig sabihin po niyan ay once na mag-energize itong coil ng timer ay hindi po kaagad na mag-a-activate itong mga contacts na ito. Mag-change lamang ang state of contact nito after na ma-count ni timer itong 5 seconds setting dito. Okay po. So maliwanag po tayo dito sa on delay function na ito ng time delay relay. Ngayon puntahan naman natin itong off delay function na ito para maunawaan po natin ang pagkakaiba nitong dalawa. Although parehas po silang mayroong NC contact at saka NO contact. Pero dito po sa symbol na ito ay makikita na natin o mapapansin na natin ang pagkakaiba nitong dalawa. Kung dito po sa on delay function na ito, ang arrow ng symbol na ito ay pataas. Dito naman po sa off delay function na ito, ang arrow ng symbol na ito ay pababa. Na ang ibig sabihin ng arrow ito ay mag-i-start lamang na mag-count si timer during de-energization
At after na makount ni timer yung time setting, ay doon pa lamang babalik sa dating state itong mga contacts na ito. So for further explanation, para mas lalo pong lumawak at maunawaan nating mabuti ang ibig sabihin ng on delay and off delay function nitong time delay relay, ay mayroon po akong ginawang diagram dito, both wiring and timing diagram. So i-attach ko lamang po ito dito. Okay po. Okay po mga kaibigan, mga kaelektrisan. Ito po yung timing diagram natin dito. Importante po na ito ay alam nating basahin. At itong timing diagram na ito ay nakabase po ito dito sa control circuit ng time delay relay na on delay function and off delay function. So dito po sa control circuit nitong TDR ay gumamit tayo dito ng isang selector switch na siyang magbibigay ng signal dito sa timer upang ito ay mag-energize. At once na ito po ay mag-energize ay hindi pa kaagad na mag-activate itong contact na ito. Mag-activate lamang ito once na makount na timer itong preset time na 5 seconds. At doon pa lamang po itong magko-close. Once na ito po ay mag-close, mag-i-energize itong control relay R1. At ito pong auxiliary contact NO contact na ito ni R1 ay magko-close. At do ito po gagana itong load natin. Okay po. So, yung pong sequence of timing nito ay mas pinalinaw po ang paliwanag dito sa timing diagram. So, basahin po natin ito. So, dito po sa timing diagram nitong on delay function ay mayroon itong dalawang section ng horizontal line. Itong upper section na ito ay para po ito sa coil nitong timer. At ito naman pong horizontal line, lower section ay para naman po sa output contact nitong on delay function. Okay po. So sabi po dito sa timing diagram, in normal condition, itong coil na timer ay naka-off, meaning naka-de-energize. At itong contact niya ay naka-open. Katulad din po ng makikita natin dito sa control circuit. Naka-NO state po ito, in normal condition. In running condition naman po, ito yung starting point na naka-energize na itong coil ng timer, itong vertical line na ito. In running condition, mapapansin niyo po itong contact ni relay ay nananatili po itong naka-open. Nagbago lamang ang contact nito, nag-close lamang ito after na makount na ni timer itong preset value na 5 seconds. Nag-close na po siya sa point na ito. During the energization naman po, ito naman po yung point na naka-de-energize itong coil ni timer. During the energization ay kaagad na bumalik sa dating position na normally open itong contact na ito. And it is true dito po sa control circuit natin. So maliwanag po tayo dito sa on delay function. Puntahan naman natin itong off delay function para makita natin yung pagkakaiba nitong dalawa. Okay po. So bukod po dito sa pababa at pataas na arrow nitong TDR on delay and off delay function, ano-ano pa po ang pagkakaiba nitong dalawa? So yan po ang aalamin natin ngayon dito sa circuito at timing diagram nitong TDR off delay function. Okay po. So base po dito sa timing diagram nitong TDR off delay function, in normal condition ay hindi pa naka-energize itong coil na ito. Naka-off mode siya. At itong output contact ay naka-open in normal condition. In running condition naman po, ito yung point na naka-energize na itong coil ng timer. In running condition, mapapansin nyo po rito sa timing diagram na ito, pagka-energize nitong coil, nag-change kaagad ng position or nag-activate kaagad itong contact na ito from open contact to close contact during running condition or during energization of this coil. So, ibig sabihin po niyan dito sa control circuit natin, once na inactivate natin itong input device na ito, sinelect natin ito in on position, magbibigay po ito ng signal dito sa timer para mag-energize. Pagka-energize po nito ay kaagad na ito ay mag-activate itong contact na ito. Magko-close po kaagad ito.
at gagana po, iilaw itong load natin ito. So, dito pa lamang makikita na natin yung pagkakaiba ng dalawa. Dito po sa on delay function, nung sinelect natin itong input device na ito in on mode para magbigay ng signal para paganahin itong timer na ito, ay hindi pa kaagad ito nag-activate. Kailangan pa na makount ni timer itong preset time na ito na 5 seconds. Samantalang dito, nung inactivate natin itong input device na ito at binigyan ng signal para paganahin itong timer na ito, ay kaagad na nag-activate itong contact na ito. Kaagad na ito ay nag-close. Okay po. Ngayon, during de-energization naman po, ito po yung point ng de-energization natin, itong vertical line na ito. Pagka de-energize nitong coil sa point na ito, mapapansin nyo po itong output contact natin. Nanatili po itong naka-close during de-energization. Nag-change lamang ng contact ito or bumalik lamang sa dati ng state of contact na normally open after na makount ni timer itong preset value na 5 seconds. So, ibig sabihin po niyan dito sa control circuit natin, once na disconnect natin itong circuit na ito by selecting the selector switch in off mode, magdi-de-energize po ito. Pagka de-energize po ito, nananatili po itong naka-close. So, ibig sabihin po niyan ay naka-close pa po ito, gumagana pa itong load natin, nakailaw pa ito. And take note po, after de-energization, doon pa lamang sinimulang i-count ni timer itong preset value na 5 seconds. After 5 seconds ay bumalik sa dating state na normally open itong contact na ito. Na-disconnect yung circuit, nawalan ng supply dito. Nag-open itong NO contact na ito at nawalan ng supply dito sa load. Huminto yung load natin sa kanyang paggana. Ngayon, saan po ba ginagamit itong time delay relay na on and off delay function? Ito pong off delay function na ito, ginamit ko na po ito nung time na ako ay nasa maintenance department. In-install po namin itong ganitong klase ng timer sa automatic sliding door. Yung pong automatic sliding door na yan, sa front side po niyan, before mo sapitin yung gate, main gate po yung tinutukoy ko, mayroon po siyang malaking metal plate po dyan. Tatapat doon yung sasakyan. Magbibigay yun ng signal doon sa operator o doon sa security guard na mayroong lalabas o mayroong papasok na sasakyan. Ginamitan po namin yan ng off delay timer. Hindi pa po kaagad na mag-open o bubukas yung gate para makalabas kaagad yung sasakyan, kundi yan po ay may delay timing. Kailangan makita po muna ng security guard o ng operator kung sino yung papasok at kung sino yung lalabas. Mapapansin nyo po sa ibang company dito sa Saudi Arabia, yung matataas ng gate, yung malalaking gate. Pag hinto ng sasakyan, kaagad na nag-o-open yung gate. Doon po sa compound na pinag-maintenancean ko, hindi po ganun. Pagtapat ng sasakyan doon sa metal plate, magbibigay muna yun ng signal doon sa operator na mayroong lalabas at mayroong papasok o mayroong papasok na sasakyan. So, kailangan ay kilalanin muna ng operator o ng security guard kung sino o kaninong sasakyan yon. Kung mayroon ba itong logo ng kumpanya o wala. So, ginamit po dyan ay off delay function timer. Ngayon, ito naman pong on delay function na ito. So, gagamitin po natin ito dito mismo sa Y delta reduced voltage starter na ito. So, dito po natin gagamitin sa Y delta reduced voltage starter itong TDR on delay function na ito. So, wiringan po natin itong timer na ito. Ito po yung gagamitin nating timer on delay function. At ito yung control circuit diagram na susundan natin. Gagamit tayo dito ng isang selector switch, 2 mode, off mode and on mode. Ito yung selector switch natin. At gagamit tayo dito ng ilaw, pinaka-load. Ito po yung gagamitin nating pinaka-load dito. Okay po. So, susundan lang po natin itong control circuit na ito, point by point. Tuwing matatapos natin ang pag-wiring o pag-terminate sa bawat point nito ay mamarkahan po natin yan para hindi po tayo malito. Okay po. So, simulan na po natin.